Alam nyo, may nakarating sa aking recent na balita, no, tungkol dito sa mga Lazada delivery riders. Napakarami daw tinanggal ng mga delivery riders dito sa NCR. At yung mga tinanggal ay yung mga nagkaso para sa regularization nila sa trabaho dyan sa Lazada. Ano nga ba pinaglalaban ng mga Lazada delivery riders at courier na yan? Dito lahat nagsimula yan, no, sa kaso ni Ditiangkin versus Lazada na nilabas ng Supreme Court noong September 21, 2022. Dito sa kasong to, dinesisyonan ng Supreme Court na ang mga Lazada delivery riders at saka courier ay mga regular na empleyado ng Lazada. Ano naging basehan ng Supreme Court? Dalawa daw. Yung tinatawag na fourfold test at saka economic dependency test. Ibig sabihin lang naman yan na yung mga Lazada delivery riders daw ay kontrolado una daw ng Lazada yung kanilang trabaho. At pangalawa, yung economic dependency test ay nakadepende daw yung mga riders at courier na yan sa kanilang hanap buhay dyan sa Lazada. Kaya sila daw ay regular na empleyado at hindi po pwedeng tanggalin basta-basta ng Lazada at kailangan may mga benepisyo. Naulit yan, hindi pa rin nadala ang Lazada. Nagkaso ulit to sila mga Fuentes, no? Hermoso, Honor, etc. Marami sila nagkaso. At ano ang sabi ng Supreme Court dyan sa Lazada case na yan? July 10, 2023 yan. Ayan, no? Inulit niya. Ang issue kasi dyan, kung regular bang empleyado ng Lazada yung mga rider at saka courier na yan. Ang sabi ulit ng Supreme Court ng July 2023, last year lang yan, ha? Regular na empleyado yung mga Lazada riders ng Lazada. Ibig sabihin niyang stare decisis na yan, ibig sabihin na desisyon na namin yan nung Ditiangkin, kailangan lang ipatupad uli. Anong ginawa ng Lazada nung after nung Ditiangkin case ng 2022? Inilipat nila lahat nationwide, yung kanilang mga rider at courier, inilipat nila sa tinatawag ng Metro Courier Inc. At yun daw ang kanilang tunay na employer, hindi Lazada. Pinapirma nila na tinatawag ng independent contractor contracts, yung lahat ng mga riders para makaiwas sila sa liability, para hindi nila ipatupad na regular na empleyado nila yung mga rider. So gano'n, no? Maraming mga ginawang mga, kunwari, legal na mga proseso itong Lazada para lang makaiwas na regular na empleyado nila itong mga riders at couriers nila. Eh, ang sabi nga ng Supreme Court dyan, kung wala yung mga delivery riders at driver na yan, eh hindi ka naman makakapagnegosyo, Lazada. Kaya sila ay dapat regular. Ang sabi kasi ni Lazada, ang kanilang negosyo daw ay online platform lang. Mali, sabi ng Supreme Court. Hindi ka naman, wala namang bibili sa yung online platform mo kung wala namang mga delivery rider at saka courier, di ba? Tapos ano ginawa ni Lazada ngayon? Ngayon, July 2024, ang ginawa niya, lahat ng mga nagkaso, no, sa kanya para ipatupad yung desisyon ng Supreme Court na yan, ay tinerminate niya. Hindi niya binigyan ng bagong kontrata. No, ganong kalupit yung sa Lazada. Kumbaga, naghiganti siya doon sa mga nagkaso sa kanya at hindi na niya nirenew ang kontrata na in the first place, dapat wala naman talagang kontratang kada taon eh. Kasi nga, regular silang empleyado. So, yan ay isang perfect example ng mga kumpanya na pinipigilan ang kanilang mga empleyado na maging regular. Bakit ba nila gustong pigilan na maging regular yung mga Lazada riders? Kasi nga, tataas yung kanilang gastos sa mga benepisyo ng mga manggagawa. Gusto nilang makatipid at the expense ng mga taong nagpapayaman sa kanila. Kasi yung mga riders naman talaga ang pinaka backbone ng Lazada, di ba? Kaya hindi ako magtataka kung yung mga tinanggal na mga riders at courier ng Lazada ngayon, eh baka mga Lazada na yung mga yan. At puntahan yung main office ng Lazada para iparinig sa kanila yung pagkadismaya nila at paglabag sa batas ng Lazada. Sa lahat ng mga tinanggal na Lazada delivery riders at couriers, no, bukas po ang aking opisina para kung gusto ninyong magkaso laban sa Lazada. Kasi yan, sigurado yan na panalo yan. Mali si Lazada dyan, meron ng 2 Supreme Court ruling dyan at kailangan ibalik kayo sa trabaho. Ipakalat nyo po itong message na to para mag-PM sila dito sa aking page, yung mga Lazada delivery courier at rider na tinanggal at bibigyan ko po sila ng legal na tulong para magkaso laban dyan sa Lazada.